Depensa ni Kai Sotto target ngayon ng Chinese Taipei. Dirty tactics inaasahan na sa pangalawang laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei. And bago tayo magpatuloy mga kaibigan, please don't forget to like and pa-share na rin po sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, matapos nga pong talunin ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong China at tambakan ng 30 points, napag-aralan ng Chinese Taipei ang diskarte at dapat gawin nila sa game kontra sa koponan ng Gilas Pilipinas. Dahil nga po kung matatandaan ninyo, no, etong Chinese Taipei talagang gustong-gustong talunin ang Gilas Pilipinas, no. Gagawin nila lahat ng strategy, kahit mga dirty tactic. Bukod na po dyan mga kaibigan, once kasi na matalo ng Chinese Taipei ang koponan ng Gilas Pilipinas, ay tatanggap sila ng 2 million sa China. Kaya naman yung sinasabi nating dirty tactics posibleng mangyari, at common na talaga yan sa basketball, no, lalo na kapag sa ganito mga tournament. Ano yung sinasabi natin na dirty tactics? Nangyayari na po yan sa Yokohama sa Bilid nung naglalaro pa si Kai Sotto. Si Kai Sotto, madalas po yan kapag nadidikit lang sa kalaban, no, o kahit dampi o sanggi lang, tinatawagan na agad ng foul ng referee. Ang ginagawa ng mga player doon, si Kai Sotto, sinasadya nilang i-foul para matawagan si Kai. Ma-foul out ang plano nila para mawala si Kai Sotto sa loob, no, at humina ang depensa ng Gilas Pilipinas. Nakita kasi nila ibang klaseng poste o depensa talagang meron sa Gilas Pilipinas kahapon kapag merong Kai Sotto. Ang daling pasahan ng bola, no, talagang abot na abot talaga, nangingibabaw talaga, at nahihirapan makapuntos yung mga sharpshooter or yung mga scoring machine ng kalaban. So yun nakikita natin na target po ng Chinese Taipei para talunin ang Gilas Pilipinas, yung ma-foul out yung sentro na si Kai Sotto. Pero syempre hindi na po yan bago kay Coach Tim Con. Mga dirty tactics, ilang beses niya na po yan napaghandaan. Pero asahan nyo yung first 5 lineup, automatically nandyan si Kai Sotto para sa unang depensa. Once kasi na makalamang po tayo sa first half ng game, napakadali na pong idumina yung second half, yung third at fourth quarter ng game, madali na po yung diskartihan. So ano ba yung dapat nating katakutan dito sa Chinese Taipei? Yun din kanilang import na inaasahan natin, bibigay din ng magandang laban sa Gilas Pilipinas. Pero alam nyo, may Justin Brownlee tayo at nawala na yung kalawang ni Brownlee, no, nung paglaruin niya sa fourth quarter ni Coach Tim Con kahapon. Kaya so far so good, okay no okay ang ating lineup at Gilas Pilipinas sa game to. Inaasahan natin dito sa laban ng Gilas Pilipinas at Chinese Taipei, may assurance tayo na mananalo tayo. Pero syempre hindi pa rin pwedeng maging kampante ang Gilas Pilipinas, no. Laban pa rin, puso ang pairalin, no. Kaya naman mga kaibigan, tuloy-tuloy lang po ang suporta natin sa Gilas Pilipinas. Asahan nyo, dahil nga po home court natin ang gagamitin sa PhilSport, no. Gilas Pilipinas at Chinese Taipei, marami ang dadagsain talaga yan ng mga fans. Patuloy ko kayong i-update mga kaibigan. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.